The gospel reading this morning gives us a picture of great crowds of people coming to Jesus. In particular, all who were afflicted in any way came forward to touch him. So nagkadaghan na ang mga tao nga mi duol kang Hesus o gikagubutan na gid siya pag-ayo, no, kung ato lang ma-picture out ba nga mura na og imagino nimo nga presidente sa Pilipinas, no, niabot unya daghan kay mga tao nagtapok, no, nakigduot gyud kay para lang gyud makapapicture, para makakita sa presidente, no, or makahawid man lang sa iyang kamot. So how much more nga si Ginoong Kristo, no, ilabi na kay kasagara majority nini nga mga tao nga nagduot gyud pag-ayo nga makaduol sa iya, mga tao nga mga masakiton tungod kay daghan ang naulian, and mga tao nga mga nangayawaan, no. It was people who were suffering, who were distressed, who had least going for them that came to Jesus in the biggest numbers. Dili mga tao nga kanang mga tao nga igo lang murabag nakichismis lang ba makakita ang Hesus. Although naay mga tao nga kauban gyapon nga nakigduot, but most of them were sick people, mga tao nga nagkinahanglag kaayuhan. They sensed that he had come to heal their brokenness, that he had come in a special way for the suffering, the broken and the lost, no. Tungod siguro kay gibati sa mga tao nga mao na gid ni ang kagawasan nila, no, mao na gid ni, no, ang makaayo sa ilang mga masakit, no, labi na sa mga masakiton, sa katong mga nangayawaan, no, nakaingon sila nga mao na gid ni ang makapahigawas nato. We too come to the Lord with the greatest urgency when we are struggling, when we are in some kind of distress. Kita pod sa atong kinabuhi, no, pag naata sa grabe nga struggle, no, sa grabe nga kahimtang nga lisod na gid kaayo, kita pod paspas pod kita muduot pod Ginoo pod, no. Palabi na pag natay kinahanglan, paspas pod rin ta makasimba dayon. Paspas gyud kay kinahanglan man. Pag ingon nga natay amuton karon nga kuan, paspas pod dag ampo pod kay hapit ng deadline. That's what our attitude is, no. Last week, no, na isa ka batanon nga ming sulti sa akon siya nga, father kanang dagan kaayo mga amuton karon sa eskwelahan ba nya kuan gyud kanang wala ra ba koy paabuton nga kwarta. Yung ko sayang ko nga, did you pray already? Siya nga, wala pa, father. Ko nga, tanawa. Bagot-bot magag-una. Mura magdili Kristohanon. No, you pray first. No. Ayaw, na ako na ba kay paabuton nga kwarta? Kay kung magdahom ka nga na kay paabuton nga kwarta, unsa pag nga mag-provide pa man ang Ginoo nga na kay paabuton nga kwarta. Di ba? Kung you pray first, and then see how God will provide for you. So, gi-follow niya, and then matud pa niya, wa ko na say paabuto nga kwarta. But again, no, God worked, in ways that we cannot see, no, labi na sa iyang kinabuhi, and that God indeed provided for him, no. So I told the youth nga, and ko, the next time, no, when there is a need, kung nakay panginahanglanon, ayo pagbagot-bot o na ayo pag-ingon nga kanang kuan nga wala kay paabuton, wala kay kuan kay. Why would God provide, no, kung nanaman kay gisaligan dinis kalibutan, no? God wants you to trust him, no, dili ang mga butang nini nga kalibutan. So the youth learned a very important lesson, no. Kita pod, no, if we are in struggle, labi na, no, paspas kita makaduot sa Ginoo like the crowds in the gospel reading, no, we reach out to God aron nga hikap sa Ginoo, to touch the Lord in our brokenness, recognizing him as the source of healing and life, no. Inghanap pud ta when we are so desperate bitaw sa atong kinabuhi, gusto ginato nga maka-reach out sa Ginoo so that God can touch us, no. Not only to touch us for healing, but aron nga mabati nato nga God can indeed
be there for us atong time of need, no? Brothers and sisters, the Lord is as available to us as He was to the crowds of Galilee. Hangtod sa atong panahon karon, sama nga ang Dios, no, available sa niadto nga mga tao nga iyang gipang-ayo during His time. Sa atong panahon karon, the Lord is still available para kanato. Amen. He remains our strength in our weakness. Nagpabilin siya nga atong kusog panahon sa atong mga kahuyangon. He remains to be healing in our brokenness, no, sa atong pagkamasakiton, no, dili lang sa physical, but sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi, God remains to be our healing. He is life in our various experiences. O labaw sa tanan, nagpabilin siya nga kinabuhi sa mga panahon nga we feel nga we are dead already. No? We can approach Him with the same confidence of being well received as the people in today's gospel. No? Sama sa mga tao, no, nga kita pod makaduol pod ta sa Ginoo. Same sa pagduol sa mga tao sa atong ebanghelyo karon nga kabuntagon. Nga nakaingon na lang gud Ginoong Hesukristo nga ang dami kunyog baruto kay murag di na ni kaya ni. Murag di na gini sila kaya kay kuan naman. Nagduot no gid pag-ayo. No? But the lesson there is God is always reachable. Ang Ginoo kanunay natong pwede makabot, no? We can reach out to God anytime sa atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay dili ta balibaran sa Ginoo, kumuduol ta niya. Amen? That's the good thing about our God nga atong gilagaran. Dili siya kanang Ginoo bitaw nga kanang stricto bitaw kayo nga wala ko sa mood karon, bahala mo diha. Dili mi nga ginawa na nga dili kwan rest din ako karon. Dili mi nga ginawa na ay sagkuan wala magsinamok nako ha kay kuan busy ko sa mga ubang butang, no? Di pa daw parehas bitaw ang mga politiko bitaw during election, no? Maduulan lagi ko no, ana sayon duulon ana para pag humana ang eleksyon kung nakadaog, no? Sumay pa na sa sinugdanan, pagkadugay na, wala lisod duulan kay di na magkakita. Lisod na pangitaon pod apil, no? But God is not like that. No, ever since the creation, sukad sa pagmugna sa kalibutan, no? Mismo gani ang Ginoo minaog, nagbaklay dito sa tanaman in the garden, no? Nangita kang Adan, pangita pa gani si Adan og si Eva, no? Asa man mo? Kay nagtago-tago namang duha. Okay? Ing ana ka available ang Ginoo. Unya bisan after na makasala ni Adan og ni Eva, no? Nahimo gyud pong available ang Ginoo sa tao nga makabot nato siya giun sa man pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Karon nga wala naman des Jesus, ni lingkod naman sa tuo sa iyang amahan. How can we approach God, no? Saan man nato we approach God, you know, in the Eucharist, no? Available gyud pa ng Ginoo. Mahikap nato ang Ginoo, matilawan nato ang Ginoo in the sacrament of His body and blood. So, mga igsoon, nagpabilin gyud nga matinud-anon ang Ginoo nga dili siya Ginoo nga lisod kikabuton na makabot ato atong Ginoo if we just come to Him. Ang importante nga sama ta sa mga tao sa atong ebanghelyo nga mudu kung maningkamot kita nga magduot ta magpaduol kita sa Ginoo. Kay usahay man god, no? There are some churches, unfortunately, sa atong panahon karon nga ang ilahang pagtudlo bahin sa Ginoo nga murag ang resulta na noon ang Ginoo murag usa ka istrikto nga Ginoo nga dili maduulan. One time I remember sa kanang youth fellowship sa mga young people dinhi, no? Nangutana sila nga, Father, dili ba pwede mangutana sa Ginoo? Anak ko nga, pwede man. Yun siya nga, mura mag-ulaw kay mangutana sa Ginoo, Father. Kanang mangutana, maulaw daw sila mangutana ba? So, kuan ka nang tininuray gito yung pangutana ba? Siya nga, maulaw, magud ko mo-question, Father. Kay kung feeling na ako, kay kung mo-question ko sa Ginoo,
Kanang mangutana ko sa iya ba nga unsa iyang plano para sa akong kinabuhi. Murag man kog feeling nako kay murag nakasupak ko sa Ginoo. Inko I said, God is not like that. Inko nga dili nga na ang Ginoo. Ang ganahan sa Ginoo nga muratag ang atong attitude murag mga bata ba, no? Ingon siya nga ang makakita daw sa gingharian sa Ginoo ang mga bata, no? So ganahan bi ang Ginoo kanang childlike attitude. Tanawan ng bata, di ba? Curious kayo, dili manok ko nga mangutana. No, naka-remember ko sa akong binata karon, mag 3 ng edad, sige nagpangutana, Ninong, unsa ni? Unsa ni? Taon unsa ni? Ang curiosity bitaw. So, ingana mo na gusto sa Ginoo pud sa ato ang mga Kristohanon. No nga sama ta sa bata nga magsige tag pangutana kay ang Ginoo di man napulaan sa ato. Amen. Lord, what is your plan for me? Lord, what is unsay pabuhat nimo nako karong adlaw? Lord, unsay angayan akong buhaton? Unsay angan akong istorya? Mo na gusto sa Ginoo. It's just that nagunahuna lang ta nga pag mangutana ta sa Ginoo mura bag mairita ang Ginoo sa ato. No. Just come to God. In fact, in Hebrews chapter 4 verse 16, nag-ingon diya nga we can boldly come to the throne of grace to obtain mercy in time of need. Boldly meaning maisugon, walay ulaw-ulaw, walay kahadlok nga moduol ta sa trono sa Ginoo aron nga mangayo og grasya sa panahon sa atong pagkinahanglan. No? Let us come boldly to the throne of grace. Mo na kita pod duol ta nga maisugon sa Ginoo. Dili mo duol nga isog og naong, kundi walay ulaw-ulaw, no? Walay mga pride. Usay ka natong ulaw god, garbo man gud na, no? Nagdisguise, gi-convince lang ta na nga maulawon kunuhay ta. Pero ang tinuod kay pride, na mga tao biya, di ba? Maulaw mo duol kay maulaw maghayagtabang kay kuan daw, ingana, no? Di magilom-hilom na lang kay mauwaw, no? Usahay ang imong kaulaw na himo ng garbo. Ang ending nagkalitsi-litsi ka. Tungod kay di ka mo sulti. Mo na gusto sa Ginoo mo sulti. Di ba? Matthew chapter 7 verse 7. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you. A-S-K. Ask. Mo na gusto sa Ginoo nga ask, seek and knock. No, di ta maulaw, no? Di ta labi na kun natay mga panginahanglanon ayaw ka ulaw tungod kay makasasala ka, no? Wala pa ka nakapangumpisal, no? Wala na kay simba-simba, ayaw og panuko og duol sa Ginoo kay gusto gyapon sa Ginoo nga moduol ka, you and me, no? But then again, kung moduol na ta sa Ginoo, God will give us instructions kung say angay natong himuon sa atong kinabuhi. Then we follow that, okay? And pinaka-importante sa tanan nga mobalik ta sa Ginoo. But before ta makabalik sa Ginoo, all we have to do is to come first, just like the prodigal son. Kay kung wala miuli ang prodigal son, unsaon niya nga pagkabalo kung nasuko ba ang iyang papa sa iya o wala. Di ba? Sige na to siya gunahuna dito, sige siya kaon atong pasaw tapat atong baboy nga suko ginto akong papa gyud kay akong giwaldas akong kwarta, akong sa kasayang-sayangan ang akong kinabuhi, no? Pero pag human niya gunahuna, human niya hilak tanan, nagdesider siya muuli ko. Kay kinahanglan mahibaw-an ako kung unsa nay kahimtang sa akong papa or dawaton pa ba kunya or dili, di ba nagunahuna na ganis siya nga muingon na lang kuno siya nga himuan na lang kung sama sa imong ulipon, no? Kay bahalag ulipon lang siya, at least napagyapon siya sa poder sa iyang papa kay trabahante sa iyang papa. Pero unexpectedly sa layo pa lang siya gidagan na siya paduol sa iyang sa iyang amahan o gigakos siya pag-ayo. And in fact, no, nasayod ta nga nagipaandaman siya kumbira tungod sa iyang pag-uli, tungod sa iyang pagkabalik, restoration. So mga igsoon, expect surprises from God if you will just come to Him. Ayaw pag huna-huna nga i-condemn ka sa Ginoo, di na maghuna-huna nga kanang sukmatan ta sa Ginoo sa mga butang nga dili maayo nga atong nahimo, no?
Mao na nga if ever na ay mo sukmat or na ay mo saway nato, na ay mo condemn nato, moingon sa ato, di ba? Common kay nga persecution karon nga panahon, simba-simba, wa magyapon na putol ang sungay, no? Simba-simba, wa magyapon na usab ang batasan. Ayaw paminaw ana, just come to church, no? Simba lang. Tungod kay by the grace of God, hinay-hinay, no, nga ma-transform ta. No, ayaw gunaw-na nga nagsimba ta tungod kay mga balaan o mga perpekto ta. No, ayaw pag-pretend nga nagsimba ka tungod kay perpekto ka nga tawo, wagi kay sala, no? The church is not a museum, no, for the saints, for the holy, but the church is a hospital for the sick. Ang simbahan usa kini ka ospital para sa mga masakiton, labi na sa mga kalag nga masakiton, og dili kini museum para atong i-display ang atong pagkabalaan, no? Wala ta miani diri aron magtanan-away ta sa atong pagkabalaan sa usag-usa. Ay balaanan nimo sister, oy perpekto may ka sister. Ana dili. Miani ta diri tungod kay mga masakiton ta nga mga kalag ug sa kanunay nagkinahanglan ta sa kaayuhan ug sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Please stand.